Samantala, discrediting ng 57th anniversary ng NPA, mga inisyatiba ng pamahalaan para sa kapayapaan at iba pang mga programa ng gobyerno para sa mga former rebels ating pag-uusapan. Kasama si NTF-ELCAC Stakeholder Engagement Director Jose Descalar. Director Escalar, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua. At magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Yes, Director. Magandang tanghali po. Alright. Director Descalar, matandaan po natin na ipinagdiriwang ng New People's Army o NPA ang kanilang ika-57 anibersaryo. Ngunit tinatawag ito ng NTF-ELCAC na 57 years ng paghihirap at panlilinlang. Mula sa inyong tanggapan, paano po ninyo ipinapaliwanag sa taong bayan na ang tagal ng kanilang kilusan ay hindi tanda ng lakas, kundi tanda ng pagkabigo? Ano lang po yan pakikita po natin sa loob ng 57 years, ang sinasabi nilang pagbabago, meron bang nagbago? Ang nagbago lang, dagdag na kahirapan, isolation ng ating mga baryos, mga barangay, no? Dahil sa nangyayaring armadong tunggalian. Yun na lang sinasabi nila ang kanilang armadong pakikibaka ay isang agrarian revolusyon. Pero ang tanong, meron ba tayong alam na umunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka? Wala, di ba? Lalo lamang silang napagkaitan ng serbisyong panlipunan at mga batayang serbisyo ng gobyerno dahil hindi natin ma-deliver ang mga development projects and programs natin sa mga lugar na ito dahil nandun ang NPA. Pag pumunta tayo, sinusunog nila yung mga equipment. So, yung pagtagal nila ng 57 years ay dahil sa maling ideolohiya at paniniwala nila na magkakaroon ng pagbabago. No? Na wala naman nangyayari ng pagbabago. No? So, at ibig sabihin din nun, nangangailangan din ng gobyerno para lutasin siya, i-address ang mga ugat ng insurhensya, no? Yan yung kawalan ng batayang serbisyo at panlipunang serbisyo sa mga lugar na mas nangangailangan, lalo na higit sa mga magsasaka katutubo natin. Yan po. Director, marami tayong former rebels na nagbabalik loob ngayon. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung mga karaniwang kwento nila na nagpapatunay na yun pong ideolohiya ng NPA ay wala nang basehan at puro pananakot na lang? Maraming kami nakausap ng mga dating kasapi ng CPP, NPA at saka NTF na nagsasabi ang kanilang dahilan ng pagbabalik loob ay ang mga pagbabagong nakita nila sa buhay ng mga komunidad at lipunan. Nakita nilang pawang kasinungalingan lamang ang mga pinagsasabing berdugo at pasista ang military police o ang gobyerno. No? Kahit po ang mga nahuli sa kanila ay nagbago ng pananaw dahil sa makataong trato sa kanila habang nasa kustodiya sila ng mga military police. Doon nila na-realize o napagtanto na ang mga propaganda pasistang military ay isang kasinungalingan. No? Tapos sa kanilang karanasan, nakita nila paano yung mga NPA, mga kasama nila, ay pumapatay ng mga inosenteng sibilyan, magsasaka, katutubo, kahit matanda, dahil pinaghihinalaan lamang nilang espiya, no? O spy tag. No? Ang mga karanasan, pagpatay, pagsusunog sa iba pang abusong ginawa ng CPP-NPA nitong mga nakaraang taon, no? Naging parte ng buhay nila. Tapos ngayon, pag nakita nila yung mga pagbabagong ginagawa natin, tapos pag pupunta sila sa baryo, mismo yung mga baryo, nagsasabi na ayaw na namin sa inyo. Maraming mga barangay, maraming mga munisipyo naglabas ng mga persona non grata laban sa NPA na tinatakwil ang NPA. So itong mga dating rebelde, na-realize nila na, ay teka muna, panahon na yata na yung aming pinaglalaban ay wala nang batayan. No? At mas nakakabuti na makipagtulungan na lamang. At dahil doon sa mga ganong paggalang natin sa mga karapatang pantao, yung pagtugon natin sa international humanitarian laws, pag nakakahuli tayo ng mga NPA, yun yung nagmulat sa kanila na mayroong pag-asa. No? May pag-asang pagbabago sa loob ng sistema natin ngayon. No? Okay. Hindi naman natin sinasabi na hindi lehitimo ang mga issue at problemang diraranas ng mamamayan.
Pero may paraan ang gobyerno. Sa loob ng pamahalaan, sa loob ng ating lipunan, pwede natin malutas ang mga problema ng ating lipunan. Kung tayo magkakaisa, yun ang nagbago sa kanilang kaisipan. Yung nakita nilang pagbabago sa ating pamamahala, sa ating gobyerno. No? Yun ho yung pinakamalakas na narrative na bumasag sa kanilang ideolohiya. Okay. Director, sa inyo naman pong pakikipag-ugnayan sa mga kabataan na kalimitan target ng mga makakaliwang grupo, paano po ninyo ibinubunyag ang kanilang mga recruitment tactics para hindi sila magamit bilang cannon fodder o pain sa isang gerang wala namang patutunguhan? Ang pinakamabisang paraan ay ang mga buhay na patotoo ng mga former rebels. No? Mula sa kanilang mga buhay ng karanasan, ng pagbabalik loob, na ibahagi nila sa mga kabataan ang mga aral ng kanilang buhay. Yung pagkakamali nila ay isang malakas na tinig at aral. No? Para ang mga kabataan natin na idealist at naghahangad ng pagbabago, matututunan nila na mali ang armadong pakikibaka. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng mga information awareness seminars, fora, symposia, town hall meetings, no, na ginagawa sa mga barangay at sa paaralan. Tapos doon nagbabahagi ng karanasan yung mga former rebels. Sila yung nagpapatotoo. No? Tapos meron din tayo mga civil society organizations, no, partner at saka mga people's organization na sarili din nila naglulunsad din sila ng mga information awareness. So it's a whole of society participation. Yan po yung susi. No? Kagaya ngayon, meron mga radio programs din po tayo, gaya ng Binagong Buhay nila Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio Manila, no, sa 89.1, nang kung saan ito ay isang stasyon na nagbabahagi doon paano nagbago yung buhay at pananaw ng mga former rebels. At marami pang iba, marami nagsasalita para ilantad ang kasinungalingan ng CPP, NPA, NDF. Director, sa ilalim po ng inyong pamumuno sa stakeholders engagement, paano naman po naging susi ang kooperasyon ng mga sibilyan para tuluyang i-reject ng taong bayan ang presensya ng NPA sa kani-kanila pong mga barangay? Iba ho talaga pag marami ang nagsasabi. Hindi lang gobyerno o military nagsasabi. Kasi pag gobyerno lang ang nagsasalita, pwedeng sabihin ng kabila na ay self-serving propaganda yan ng gobyerno. Pero kung ang private sector mismo, mga civil society organization, no, NGOs, POs, faith-based organizations, at iba pang religious denominations po, ang nagsasalita na para sa gobyerno at laban sa armadong pakikibaka, marami po naniniwala. No, sa katunayan po, bahagi ng Executive Committee ng NTF-ELCAC, ang dalawang kinatawan po mula sa private sector. Sa kasalukuyan po, ang isa ay mula sa sektor ng religyoso, ang Philippine Council for Ecumenical Churches, no, or PCEC. At ang isa naman po ay mula sa sektor ng negosyo, ang Management Associations of the Philippines. So, ang aming tanggapan po, ang trabaho namin ay makipag-ugnayan at makipagtulungan sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang organisasyon na mula sa private sector para aktibong lumahok sa paglutas sa armadong tunggalian. Okay. At dahil nga po sa... Yes po. Go ahead, sir. Go ahead. You were saying? Many voices, one message. Okay. Well, dahil nga po sa mga programang tulad ng Barangay Development Program, Director, paano naman po natin nasisiguro na hindi na muling makababalik ang impluwensya ng mga rebelde, lalo na doon sa mga cleared areas? Paano po yung follow-through natin dito? Ang DDP po ay ang flagship program ng NTF-ELCAC na kung saan binibigyan natin ng prioridad ang mga vulnerable and conflict-affected barangays. No? So, inaalam po natin ano yung mga kailangan nila sa kanilang barangay. So, nagpapatupad po tayo ng mga programa gaya ng mga farm-to-market roads, electrification system, water sanitation system, school buildings at health stations, at kahit po livelihood program. So sa pamamagitan ng mga programang to, tinutugunan natin yung mga ugat at dahilan ng armadong tunggalian. So nakikita ho ng mga mamayan na meron tayong gobyernong nagkakalinga sa kanilang pangangailangan. Sinisiguro po natin na ang mga komunidad ay hindi natin mapapabayaan. So sa ila mismo, ang mga komunidad na ito ay na-inculcate sa kanilang isipan at na-realize na we have a government that cares.
Director, ano naman po ang inyong panawagan sa mga natitira pang miyembro ng NPA? At bakit po mas mabuting piliin nila ang kapayapaan at ang mga alok na amnestiya ng gobyerno kesa manatili sa isang gumuguhong organisasyon? Sabi nga ni May Brown, isang writer, insanity is doing the same thing over and over again but expecting a different result. 57 years na po ang Armadong Tunggalian. Ito po ay isang failed social experiment nila Joe Masison at ang kanyang mga kasama. So, wala nang dapat man nilang ma-realize na yung kasinungalingan ng propaganda line ng kanilang partido. Totoo na hindi perfecto ang ating lipunan at gobyerno. Walang perpektong lipunan po. Marami tayong problema sa ekonomiya, politika, panlipunan ng serbisyo at iba pa. Totoo na mahaba ang listahan ng problema ng ating bayan. Pero kung tayo mismo ang nag-aaway, nagpapatayan, imbis na magtutulungan, nagbabayanihan, para lutasin ang mga problema ito, yun po yung tamang paraan. Kaya nananawagan po ako sa mga kapatid nating NPA. Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Bakit nyo pinapatay ang mga anak ng magsasaka, manggagawa, katutubo at petty burgess na nakasuot ng uniformeng militar at pulis? Sabi nyo, sila ang batayang uri na dapat paglingkuran. Pero bakit nyo sila ang pinapatay? No? Ngayon, araw ng kagitingan, siguro gusto ko lang kunin itong pagkakataon na ito. Ginugunita natin ang kagitingan ng ating mga bayani na lumaban at nag-alay ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang ating inang bayan. Laban sa mananakop. Ang revolusyon nila Andres Bonifacio, pagtatanggol din nyo sa inang bayan laban sa pag-abuso ng mga kolonyalista. Pero ang armadong pakikibakan nila Joma, ng CPP, NPA, laban sa kapwa natin Pilipino. No? Habang nagpapakasarap ang mga pinuno nila sa ibang bansa at sa mga malalamig, air-conditioned na opisina at kondominium, ang mga NPA nagpapakahirap sa kabundukan. Kaya nananawagan ako sa inyo, sa ating mga kapatid na NPA. Bumaba na kayo, magkapit-bisig tayo, sama-sama natin baguhin ang ating bayan. Paunlarin natin. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, magkakaroon tayo ng katahimikan, kapayapaan, at kaunlaran. Hindi patayan. No? Okay lang, marami tayong problema, pero magtulungan tayo. Be part of the solution, not the problem. Director, panawagan niyo rin po sa ating mga kababayan, partikular na dun sa mga hinihikayat pa, magpasa hanggang ngayon ng mga makakaliwang grupo. Yan nga po, no? Gumising na tayo sa katotohanan na walang mangyayari sa armadong pakikibaka. Pero may mangyayari kung babaguhin natin ang ating pananaw, ang ating mga damdamin sa isa't isa. Magkaisa po tayo. Magkaisa tayong paunlarin natin ang ating bayan. Magbalik loob na po kayo. Ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay handa kayong tulungan, handa kayong tanggapin. No? Marami na po sa mga kasama nyo ang yumakap sa landas ng kapayapaan. At ngayon, nagbabagong buhay. At tinutulungan sila, hindi lamang ng gobyerno, kundi ng mga private sectors. No? Sa pakikipagtulungan sa private sectors. So, may ito na yung tamang panahon. No? Mahaba na po ang 57 years. Gumising na tayo. Hindi failed social experiment ang National Democratic Revolution ng CPP, NPA, NDF. Kamatayan, karahasan, pagkakawasak-wasak, pagkakahiwa-hiwalay, nasisira ang kinabukasan ng ating kabataan. Magtulungan po tayo. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. NTF-ELCAC Stakeholders Engagement Director Jose Descalliar.